Hi guys! Welcome sa aking vlog. For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng inyong TIN ID kung halimbawa wala pa kayong TIN number. Yun, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. I-search nyo lang yung Urus, BIR. Ayan, so pag ganito yung lumabas guys, hindi yan yung Urus website ni BIR. Kaya ito yung pipiliin ninyo. Dapat urus.bir.gov.ph. Click natin yan. So dito, dahil kukuha kayo ng TIN number, ibig sabihin wala pa kayong account sa BIR online. Ngayon, kailangan natin mag-register. So click natin tong new registration. Then click nyo tong as an individual. Ayan, then dito, ito yung mga requirements, documentary requirements. So, basahin nyo na lang yan for more information. Dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito yung create an account. Click natin yan. Dito sa terms of service and user agreement. Scroll nyo lang pababa. Sa pinakababa, makikita nyo yung my box. Click nyo lang yung my box. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo na tong agree. So, dito sa register as, piliin lang natin, of course, yung taxpayer. Click natin yan. Ayan. Next is, please select an option. So, dahil kukuha kayo ng TIN number, ito yung pipiliin niyo without existing TIN. Click natin yan. Then, dito, click nyo lang tong I agree. And next is the taxpayer type. Click lang natin to. Dito, piliin lang natin yung number 98, Filipino citizen. Click natin yan. Click OK. Then, ano nga ba itong pinili natin? Ito yung Executive Order number 98. So, para ito sa mga taxpayers who have transactions with government agencies, dealing with banks, and applications for tax treaty relief. Ayan, so ito yung kadalasan kung bakit kukuha tayo ng TIN number. Ngayon, dito, lagay lang natin yung ating pangalan. Halimbawa, sa mga taong walang middle name, so click lang natin tong my box. Hindi na kayo hanapan, basta i-click nyo tong my box. So, again, para yan sa mga walang middle name. Pero kung may middle name naman kayo, so lagay nyo lang dito. Then, your apelyido, last name. Then, next is the suffix. Dito, kung halimbawa, may junior, senior, the second, the third yung mga pangalan ninyo, so piliin nyo. Ngayon, pag wala, so click nyo lang tong sa not applicable. Click OK. Next is your date of birth, kailan ka pinanganak. Then kung ano yung civil status niyo, kung kayo ba ay single or married. Then gender, then your email. So wag kayong magkakamali sa email address niyo dahil dyan mag-i-email si BIR para kayo ay makapag-proceed dito. Next is your password. Then kung ano yung nilagay nyo dyan, dapat match yan dito sa pangalawa. After nyan, click nyo tong my box. Pag may color green na check na, okay na yan, click nyo na itong register. Ayan, magsisend ng link si BIR sa inyong email na nilagay. Ngayon, click na natin tong close. Open natin yung email natin. Ayan, ito na yung email ni BIR. Account verification. So, click natin yan. Ayan. So, dito, click natin tong verify your account. Ayan. So, congratulations. You have successfully created an account. Please log in to continue. So, click natin yung okay. Ngayon, lagay nyo lang yung email niyo dito. Yun yung email na nilagay nyo sa BIR. Then, yung password. So, yun yung ginawa nating password kanina. Dito, sa my box, click nyo lang yan. Pag may green na check na, okay na yan. Click nyo na itong login. Ayan, nakapag-login na tayo. So, may account na tayo sa BIR. So, ngayon, para magkaroon na tayo ng TIN number, dito, click lang natin itong new registration. Then, piliin lang natin itong as an individual. Click natin yan. Ayan. So, dito, ito yung mga requirements. So, kailangan nyo magpasa ng ID dito. Then, kailangan nyo din mag-selfie na hawak nyo yung ID ninyo. The marriage contract if the applicant is married.
If ever naman na true representative, so kailangan naman ng special power of attorney or SPA. So ngayon, click na natin tong fill up registration form 1904. Ayan, so dito, ito yung mga information na dapat nating fill upan. Ito yung place of birth. So, saan kayo pinanganak, lagay nyo lang. Then, ano yung mother's maiden name ng mama ninyo. And then, yung cellphone number ninyo. After nyan, click nyo na itong continue. Ngayon, nasa step 3 na tayo. So, dito, click lang natin itong continue. Para lang itong form na ito for the one-time taxpayer. So, hindi tayo one-time taxpayer, kung kaya click continue na. Next is the authorized representative. So, kung halimbawa, hindi kayo yung mismong nag-process, halimbawa yung authorized representative ninyo, so click nyo lang tong sa may circle ng yes. Pero kung hindi, so dito kayo sa circle ng no. Then, continue. Dito naman sa spouse information, kung may asawa kayo, so lagay nyo lang dito yung information. Pero kung kayo ay single, so click continue. Then dito mag-attach na tayo ng any government issued ID of the taxpayer. So kailangan natin mag-attach ng ID dito. Ngayon click natin tong upload file. Click files. Halimbawa ito na yung files na ipapasa natin. Ayan, so file successfully uploaded na. Next naman is the selfie holding the government issued ID. So dapat kitang-kita yung picture ninyo, nahawak nyo yung ID ninyo, and of course, dapat yung ID ninyo is nababasa. Click natin yung upload file. Click files. Ayan, so hanapin natin yung ID natin, selfie with the ID. Click OK. Click continue. Ayan, so guys, bago kayo mag-submit ng application dito, double check nyo yung mga information na nailagay nyo dito. Then pag tama naman lahat ng nailagay nyo dito, so dito sa may box, tatlong box yan, click nyo yan. Click nyo na itong submit application. After pag-submit, so lalabas na yung ganito, your application for registration with application reference number. So ito ay for review and approval pa lamang kay BIR. So guys, maghintay kayo ng 3 working days from the date of your submission kung ito ba ay rejected or approved. So hindi ito automatic na approve kay BIR dahil nga i-check pa nila yung requirements ninyo kung tama ba yung mga information na pinil up ninyo doon at sa inyong ID. Then, pag once na-approve yung application ninyo, so, ganitong email yung matatanggap ninyo kay BIR. Your application is approved. So, may kasama na din itong TIN number. Itong TIN number ninyo guys, iti-take note nyo na kung halimbawa para di nyo na makalimutan yung TIN number ninyo. Pag once naman na disapprove or rejected yung application ninyo, so mag-i-email din si BIR kung ano yung mga reasons, possible reasons, bakit nga ba rejected yung pagkuha nyo ng TIN number online. So guys, take note ng mga reasons lamang kung bakit ma-reject kayo is kung halimbawa malabo yung pagka-picture nyo ng ID ninyo or kaya yung selfie ninyo, di nakikita yung mismong ID, hindi nababasa or hindi colored, malabo. Ayan, so yan lang yung mga possible reasons kung bakit rejected. So dito, lagay na natin yung email natin at saka yung password. Then click natin tong my box. Then pag may check na, okay na yan, click nyo na itong login. Yan, nakapag-login na tayo, makikita nyo na agad dito yung Get Your Digital TIN ID. Click natin yan. Then click natin tong View Your Digital TIN ID. Then dito, scroll lang natin pababa. Sa pinakababa guys, dyan natin maklik yung View Your Digital TIN. So, click natin yung View Your Digital TIN ID. Ayan, ito na yung ating TIN ID. Ngayon, dahil wala pa itong picture, kailangan yung maglagay ng picture dito. So, click nyo tong Add Photo. So, dito guys, ito yung mga requirements or specifications kung anong picture yung i-upload nyo dito. Dapat yung file type,
or yung picture format na isasubmit nyo dito or i-upload nyo dito is naka JPEG or JPG or PNG format. Then, dapat yung file size is, pinaka-maximum niya is 10 MB. So, hindi pwedeng lumagpas kayo sa file size na 10 MB. So, kung yung, halimbawa, yung picture or file size ng picture ninyo is lagpas sa 10 MB, pababain nyo yan. Kung paano kayo magpababa ng file size, so meron akong tutorial yan sa YouTube. Search nyo lang MB to KB Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo magpapababa ng file size. Next naman is the size is dapat naka 1x1 photo ID with white background without border. So ito yung requirements guys, kaya kailangan nyo sundin yung mga nakalagay dito na mga specification na binigay ni BIR. Then kailangan yung picture na meron kayo na isasubmit or i-upload nyo dito is dapat ito ay updated. So, hindi dapat to be taken not later than 6 months para kung ano yung personal appearance nyo ngayon, so yan yung makikita sa TIN ID ninyo. Next is the photo must be taken in front facing the camera directly. So, not looking down or sidewards with both ears visible. Kailangan kita yung tenga ninyo. Then, with neutral expression or smile not showing the teeth with eyes clearly visible or open. Hindi pwedeng nakikita yung ngipin ninyo, nakangiti kayo at kitang-kita yung ngipin ninyo is hindi pwede. Next naman, so hindi pwedeng natatakpan yung muka, hindi pwedeng nakasombrero. Pero kung kayo ay may religious beliefs, so tulad ng mga Muslim, may hijab sila, so pwede yun sa kanila. But then, kailangan kita pa rin yung mukha ninyo. So hindi pwedeng natakpan yung mukha ninyo. Last naman is bawal yung mga sunglasses or ibang mga accessories sa mukha ninyo. Ngayon, bago kayo mag-proceed dito, so dapat andyan na sa inyong cellphone or gallery yung inyong picture. So, click na natin yung proceed. Ayan na, i-attach na natin yung ating picture. Ngayon, click na natin yung generate digital TIN ID. Then, dito, pag okay na, so click nyo lang tong my box. Then, pag may check na, click nyo na tong confirm. Ayan, pag successful naman, so ito na yung lalabas. So, update digital TIN ID. Kung may i-update kayo, so after 30 days, pwede nyo na yan i-update. Then, click nyo na tong download digital TIN ID pag once na gusto nyo na makuha yung inyong TIN ID.